What is up guys, JP here and welcome to JP Investing. So today is February 24, 2025 and mag-update ulit tayo ng portfolio natin. Right here, we are looking now sa graph ng PSEI and medyo nag-sideways na siya, no? Mula nung opening ng February, medyo a little volatile pa siya, baba, taas, and ngayon nag-sideways na lang siya. And I have a feeling na at some point tataas na to kasi etong sudden drop niya is because lang naman of sentiment, yung election sa US pagkapanalo ni Trump. And yeah, I have a feeling na aakit na ulit to. So, let's check yung portfolio. So, nandito na tayo sa Excel file natin and we are here now on week number 70. So, 70 weeks na tayong nag-i-invest sa Philippine stock market. And this consists of mula February 17 hanggang February 24. And napag-invest tayo ngayong week na to ng 20,000. And actually, itong 20,000 na to, hindi ko pera to. So, what happened is na-convince ko yung mother ko na nagtatabi lang siya ng 50,000 sa kanyang kama. And I told her na hindi mo dapat tinatabi lang yan dyan kasi mawawalan lang yan ng value over time. Mas maganda kung i-invest mo, ilagay mo sa bangko. And nagtiwala naman siya, binigay niya sa akin. And eto pa lang yung nakaka-cash in ko ngayon ng 20k. And maybe next week, another 20 and another 10 for the other week. So, possible na ganun. Kasi totoo naman na pagka iniwanan mo lang yung cash mo, kakainin lang siya ng inflation. So, ang ginawa ko na lang is, sabi ko sa kanya, bibigyan na lang kita ng percentage, no? Ng percentage per annum. Binigyan ko siya ng 6%. So, okay na yun, di ba? Parang sa digital banks lang. So, yeah. And ngayon nga pala, may na-receive tayo RFM which is 267.3 na dividend. And sa stocks naman, nakabili ko ng dalawang board lot ng PPC. Dalawang board lot ba to? Wait lang, check ko. Baka mali ako ng paglagay. Kasi every 3,000 yung bili ko. Ayun nga, parang nagkamali nga. Oo nga, nagkamali nga ako. So itong PPC pala, 600 shares to. Kasi every 300 share yung bili ko ng PPC. So, nakadalawa ako. So, 600 shares, bumili ko. And Semirara, bumili ulit ako. Actually, yung sa PPC ko, siya na kasi yung sunod dun sa linya ng scheduled na pagbili ko. And napansin ko rin na nagkaroon ng buying opportunity kasi biglang nag-drop yung price ng yung price ng price. No pun intended. So, yun, nag-drop yung presyo ng price, no? Dahil nga dun sa mga news ngayon, yung pagtaas ng presyo ng LPG, di ba? Kaya, ayun, feeling ko sentiment lang yan. And pagtitingnan mo naman yung business-wise and yung total nakita ng kumpanya is okay naman. So, kinapitalize ko lang yung pagbagsak niya, sudden drop ng presyo niya. And kanina nga bili ko, biglang na siya, tumaas na rin siya agad bago mag-close yung market, no? So, ayun. And stock sold, wala. So, ayun, mula 221. So, nadagdagan tayo ng 20k and 242 na siya ngayon. Medyo nadagdagan pa rin ng konti. So, unrealized gain is 16,626.95. And ayun, medyo nagbago na yung total dividend natin kasi naka-receive na tayo sa RFM. We have a total of 428,000.84. Ay, 10,428,000.84. Mali ba ako nun sabi? So, etong total gains nga pala, papansin nyo, nagbago, Ang layo ng, pinagbago. So, ito kasi, nagkamali kasi ako ng formula dati. Ang formula ko pala dati is unrealized gain lang plus yung total dividend. So, hindi ko nasasama pagka nakakapag-take profit ako ng tumaas na capital ng stock
Hindi ko nasasama yung gain ko doon, no? Kaya ang ginawa ko na lang is total money invested minus yung total market value plus etong total dividends. So, ayun, kaya tayo nag-come up ng 42,351.19. And that is 17.5% na, no? So, average monthly dividend, 869.07 na. Malapit na tayo mag 1,000 per month na dividend, no? And average daily dividend, 28.57. And yeah, so on. So, with that, punta na tayo sa mga dividends given. So, ayun, 3 na yung nare-receive ko para sa taon na ito. Citicorp, 220, PPC, 288, and Semirara, RFM, 267. And may mga nag-declare na pala ng dividends ngayong week na to, no? Yung A-REIT, which is makakakuha ko sa March ng 365, and yung San Miguel Food and Beverages, makakuha ko ng 94 pesos, and Metrobank, makakakuha tayo ng 724 pesos. So, ayun, medyo malaki-laki yung March natin, 1,100. And yeah, ito naman yung mga projected na matatanggap natin kung hindi magbabago tong mga dineclare nila before na dividend rate, no? So, nasa 14,000 na yung expected na total dividends natin for 2025, assuming na hindi na tayo magdadagdag. So, sa buy dates naman, ayun, sa PPC, bumili ko. Ayun nga, 3 lots nga to. So, 300 to. Sa PPC, nakabili ako nung 10.22 siya, nakabili ako ng 300 shares. Tapos, yung sudden drop niya, 9.82, nakabili ako ng another 300 shares. And then, Semirara, nakabili ako ng 37.9 pesos. So, yeah, 1,000 shares yun. So, ito yung total money invested ko, no? Ayan. Kaya ako nag-come up nito. Ayun, so sa comparison na tayo ng portfolio natin. Ayan, so nandito na tayo sa comparison ng portfolio. Ang huli nating update is February 17, 2025, and now is February 24, 2025. So as you can see, medyo masarap na siya sa mata. Ano na siya, puro positive na siya, no? Kaya, ayun, nakakatuwa lang. So, ayun, humabol yung San Miguel Food. 4 pesos na, positive 4 pesos na. So, sa A-REIT din, medyo bumaba. Mula 9.38% naging 8.28% na lang. Dito ba, hindi na lang siguro itong loss gain yung sasambitin ko. Ito na lang na market price, kasi pag bumili ko ng stock, bumababa yung percentage gain or loss eh. Bumababa siya. Ito na lang market price yung babanggitin ko. So, A-REIT medyo bumaba mula 39.6 naging 39.2. Citicorp mula 3.17 bumaba naging 3.13. Bumaba pala halos lahat. So, DMCI mula 11.54 naging 11.44. And FB mula 52.3, ayun to, medyo tumaas, naging 52.5. Oo, kasi nag-positive na tayo dito eh. And GSMI mula 273, naging, tumaas pala to. Oo nga. Naging 284 na siya, ganito. Magwa 1,000 na rin yung gain natin. So, JFC mula 253, naging 254, tumaas lang ng piso. And Keeper naman mula 2.5 naging 2.4, medyo bumaba. And Keeper pala yun. And Metrobank mula 73.25 naging 74.95. Wow, positive na ulit tayo. Good. And price mula 10.22, ayun, ito yung bumagsak. Bumaba siya, naging 9.95. Actually, medyo tumaas na nga ito eh. Nabilay ko sa kanya ng 9.82 yata, ganun. And RFM tumaas mula 4.12 naging 4.17 na siya. And Semirara mula 36.9 naging 37.9 na.
So, piso rin, no? And we have a total market value of mula 221,832.01 naging 242,036.85. So, ayun lamang po para sa update na to, no? Maraming salamat sa patuloy na nanonood. Please do like, comment, share, and subscribe. And yeah, see you next week. Bye-bye.